Good morning po, good morning everyone, at maging tanghali, hapon o gabi, anumang pong oras habang pinapanood ang video na to. Kamusta po kayo? Sa umagang ito, ang aming pong babahagi po ay may pamagat na porsigido. Ano po ba ang porsigido? Ang porsigido ay isang taong malaki ang tiwala sa sarili, di matyaga. Anumang hirap na pinagdadaanan niya ay talagang tipid siyang makamit, marating yung kung ano ang gusto niya sa buhay. Ang halimbawa, yung mga taong may pangarap, malaki ang pangarap, talagang pursigido siyang marating itong pangarap na to. Lahat ay gagawin. Lahat ay gagawin niya. Pursigidong mapasagot ng isang babae. Mga nanliligaw. Kaya umaga man o gabi talagang binabantayan niya yung babae dahil pursigido nga siyang makamit yung matamis na yun. Ito po yung magandang katangian po na isa po sa mga tao at lalong-lalo na po sa mga buhay Kristiyano po sa natin. ating pong buhay spiritual. Pursigido tayong maglingkod sa Diyos. Unang-una, walang makakapigil sa atin. Yes. Pursigido tayong manalangin. Yes. Kaya po nga, sis, ang tanong po ay, kumusta po ang BP? Yan, BP, blood pressure ba to? Hindi, buhay panalangin. Kamusta ang buhay panalangin po ninyo, natin? Kung pursigido ba tayong nananalangin? Kumusta po ba? Sabi nga po sa Thessalonica 5:17, palagi kayong manalangin. Lagi, sinabi po dito palagi. Ano man ang pinagdadaanan mo, may problema o wala, may sakit o wala, malungkot ka man o masaya, dapat tuloy-tuloy ang panalangin. Yes, amen. At alam po natin na ang panalangin po ay ito po yung pinakasandata natin sa buhay na to. At dito po lumalalim yung relasyon natin. Mas lalong lumalalim sa Diyos. At lalo natin siyang nakikilala. Amen. At pangalawa naman, alam din natin po na habang tayo'y nananalangin, gumagawa rin ang kalaban. Dahil ayaw ng kalaban na tayo'y nakikipag-usap sa ating Diyos. Hinahadlangan niya. Oo, gagawa ng paraan yan. Kaya dapat pursigido. Pursigido. Kaya sa aming tinurong ito po ay ibabahagi po namin ang istorya ni Nehemias, kung ano ang matututunan po natin sa kanyang istorya. Sino nga po ba si Nehemias? Isa siyang Hudyo na nakatira sa Persia. Siya po'y may magandang trabaho, siya'y katiwala ng isang hari. Pero isang araw, nabalitaan niya na ang Jerusalem ay may pangit na pinagdadaanan. Kaya pumasok sa isip niya kagad na gusto niyang makarating sa kanyang bansa, makatulong man siya sa kanyang bayan. Dahil si Nehemias po ay maganda na po ang trabaho niya doon. Bilang katiwala ka ng hari. Pwede niyang sabihin na ang layo-layo ko naman, kayo nang bahala dyan. Pwede niyang baliwalain ang nabalitaan niya. Pwede niyang baliwalain yun, pero nangimabaw pa rin sa kanyang isip na gusto kong mapunta doon para makatulong ako sa mga kababayan ko. Pursigido siyang tumulong. Oo, pursigido siya. At sinabi nga po sa Nehemias 2 verse 5. Sabi po sa Nehemiah chapter 2 verse 5, sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan po ninyo ako kamahalan, nais kong umuwi sa Juda upang itayong muli ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno. So ano po ang ginawa niya? Ang ginawa niya talagang nagpursige siyang umuwi sa kanyang bayan. At nagpursige siyang gawin ang kalooban ng Diyos. Nanalangin siya at nag-ayuno. At yun ang mahalaga, nanalangin at nag-ayuno. At sinabi nga po sa verse, chapter 1 verse 11. Sabi po sa Nehemiah chapter 1 verse 11, ito po yung panalangin ni Nehemiah. O Yahweh, dinggin ninyo ang dalangin namin, kaming inyong lingkod na nagnanais magparangal sa inyo. Papapagtagumpayin po ninyo ang aking lakad ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. So ito yung panalangin ni Nehemiah sa Diyos. Dahil siya po siyang taong lumaki sa panalangin. Yes. Halos araw-araw niyang
ginagawa to. At nanalangin siya ng buong sigasig sa kanyang mga kababayan. Ano po ang matututunan po natin sa buhay ni Nehemiah. Ang unang-una po ay gawin ng maayos ang trabaho. Sinabi nga po sa Colossus chapter 3 verse 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Amen. Ayun po, maliwanag po na sinasabi po na Lahat ng ating gagawin. Ginagawa natin ay hindi para sa tao. Yes. Pangalawa na Huwag lang natin yun. iisip ako. Yes. Unang-una po sa ating Diyos. Yes. Amen. Tulad ni Nehemiah po, na Yes. siya po'y katiwala ng hari. Lahat ng trabaho niya, ginawa niya to ng buong puso. Amen. Yung mapagsilbihan yung hari. At ginawa niya rin po yung kalooban ng Panginoon po sa kanyang buhay po. Kaya naman, dahil sa ginawa niya ng trabaho ng maayos ni Nehemiah, suportado siya ng hari sa kanyang plano. plano. Paano magpaalam sa hari? Oo. Hindi na nagdalawang isip yung hari na payagan siya na makauwi. Dahil nga maganda yung trabaho niya. Tinulungan pa talaga siya. Amen. Bilang Kristiyano po sa ating mga ginagawa po, ayun po, huwag natin tignan yung mga ginagawa natin na para mabigyan ng kasiyahan yung mga tao, kundi ang kasiyahan ng Diyos po. Although we cannot please everybody, talagang lahat ng ating gagawin, hindi naman lahat ma-appreciate ng mga tao. But as long as ginagawa po natin ng maayos ang trabaho natin, isipin po natin na lahat ng ating ginagawa ay sa Diyos din. Sa Diyos lang talaga. Amen. Maging tapat tayo sa mga trabaho natin. Oo. Maging tapat tayo sa mga tahanan po natin. Baka naglilinis tayo ng ibang bahay, pero pagdating ng bahay, sa bahay natin, hindi naman tayo naglilinis. Kailangan sa trabaho, tapat din po tayo dahil even sa mga time, ayan, maging honest tayo. May nakikita man o wala, may amo man o wala, dapat ginagampanan po natin ang maayos ang ating trabaho. Lalo't higit yung sa tahanan. Yung may mga tungkulin din ng mga ama at ang ina. Kailangan maayos na ginagampanan. Sa mga ministry natin, maliit man yun ng malaki, dapat talagang tapat tayo. Kasi pinagkatiwala po yan ng Diyos sa At atin. ang huling-huli naman po, ang pinaka-importante po ay sa buhay panalangin natin. Amen. Maging tapat po tayo, hindi lang napipilitan, yung walang kagana-gana. Dapat pursigido tayong Hindi dapat nananalangin. tatamad-tamad. Ang pangalawa naman po ay hanapin ang paggabay ng Diyos. Amen. At sinabi nga po sa Kronika 1:6. Sa First Chronica, chapter 16, verse 11, sabi po dito, magtiwala kayo sa Panginoon at sa Kanyang kalakasan. Palagi kayong dumulog sa Kanya. Dumulog, Amen. tulad ng ginawa ni Nehemiah na nabalitaan niya yung nangyayari sa Jerusalem. Yes. Agad-agad siyang nanalangin sa Panginoon at hinanap niya talaga yung paggabay ng Diyos. Dahil alam niya na hindi niya kaya. Yes. Hindi na kayang mag-isa, na kailangan niya talaga ng tulong ng Panginoon po. At ganoon din po sa mga buhay po natin na ano man ang ginagawa natin sa mga buhay po natin, huwag natin paiiralin na kaya ko to. Dahil pag pinairal natin to, sigurado babaksak ka. Kaya hanapin po natin na yung gabay lagi ng ating Panginoon. Bago tayo kumilos, bago magdesisyon ng isang bagay, kailangan idulog muna po ito sa panalangin. Kailangan i-konsulta natin ito sa Diyos. Dahil kasi siya yung nakakaalam ng lahat at siya po yung may maganda talagang plano sa atin. Katulad ng ginawa ni Nehemiah. Talagang nanalangin muna po talaga siya. Inuuna niyo muna talaga ang panalangin. Yes. Hinanap niya yung paggabay ng Diyos. Ayun po. Kaya nagwagi siya. Yes. Ang pangatlo naman po ay maging pursigido. Kung ano yung titulo. Ayun, titulo. At sinasabi nga po sa Nehemiah 2 verse 10. Sabi po sa Nehemiah chapter 2 verse 10, ngunit nang marinig ni na Sanballat na taga-Huron at Tobia na isang opisyal na Amonita na dumating ako para tulungan ang mga Israelita, labis silang nagalit. Nagalit. Hindi lang nagalit. Pinagtawanan pa si Nehemiah sa Mga kontrabida sa buhay niya na hindi naniniwala sa kanya. Pinagtawanan siya. Pero anong ginawa po ni Nehemiah?
Hindi niya pinansin ng mga taong ito. Amen. Diretso pa rin ang lakad niya at patuloy siya naging porsigido. Porsigido siyang gawin. Kung ano Dahil yung may pangarap siya. may pangarap siya. Gusto niyang gawin ang yung ano yung nais ng Panginoon talaga sa buhay niya. Yes. Parang sa buhay po rin natin na maraming sumisira sa atin. Maraming taong bumagsak tayo. Gustong bumagsak tayo, pinagtatawanan Pinagtatawa tayo. tayo na huwag natin papansinin ito. Dapat dire-diretso lang tayo at maging laging porsigido sa mga ginagawa natin. Huwag tayong magpapa-apekto. Dahil kasi kung tayo po'y magpapa-apekto sa kanila, hindi po yun makakatulong sa ating pong buhay spiritual. Sa tulad po ng ginawa ni Nehemiah, nagpatuloy siya sa kanya pong magandang plano, hindi siya nagpa-apekto sa mga kumukontra at nagtatawa sa kanila. So malaki po yung bagay sa ating pong buhay. Malaki pong matututunan din po natin doon. Na Amen. hindi niya talagang pinansin yung mga taong tumatawa Focus sa lang kanya. siya sa Diyos. Naka-focus lang talaga siya. Napakagaling talaga ni Nehemiah. So, bilang pagtatapos po ay si Nehemiah po isang tao na talagang mandirigma sa panalangin. Yes. At buo ang loob. Oo, ang loob niya na Amen. maabot yung pangarap niya at ito po ay isa lang po sa maraming katangian sa mga buhay po natin Kristiyano. Na kailangan nating taglayin. Taglayin talagang itong porsigido nito. Yes, yes. Porsigido sa lahat ng aspeto sa buhay. Ayun po. Porsigido sa ating paglilingkod at porsigido sa pananalangin. Ano man pong sitwasyon meron tayo. Oo, tama. At sinasabi nga pong may kasabihan po, di ba sis? Ano pong sinasabi sa kasabihan? Ito na, ano ko to. Malimit po natin itong marinig at talagang maganda rin po itong kasabihan na to. Sabi po dito, walang trabahong mahirap sa isang taong porsigido at masikap. Tiyak na magtatagumpay at makakamit ang pangarap. So, ibig sabihin lang po dito, hindi dapat po talaga tayo dapat tatamad-tamad. So, at sa ating pong buhay pananampalataya, sa ating pong buhay Kristiyano, dapat po faith with actions. Kailangan kumikilos, kailangan porsigido, buo ang loob. Dahil alam naman po natin na hindi po tayo nag-iisa sa ating lakad. Kasama po natin ang Diyos. Kaya dapat tayo maging Porsigido! Amen Amen! po. Salamat po. Salamat po and God bless everyone!